sa lahat po nanonood. Good afternoon po sa inyo. Ako po si Marginette Cator. Tawagin na lang po akong Marge. Nagdesisyon na tumakbo dito sa Barangays 785, Zone 86. So, bilang kagawad po sa barangay po namin. Ma'am Margs, andyan yung mga kabarangay ninyo. Ano po yung mga programa na gusto nyong ilatag para sa kanila pag ikaw po ay nahalal bilang isang kagawad? Kung ako po ay maluklok, kung bibigyan ako ng pagkakataon, opportunity na maluklok ako bilang kagawad, ang gusto ko po una pong pangkabuhayan po para sa barangay po namin. Kasi alam ko po na dito po sa barangay, karamihan naman po wala po kasing trabaho dahil during pandemic, nagka-problema. Siyempre po, mahirap po maghanap po ngayon ng trabaho. Kaya gusto ko po sana meron silang pagkakakitaan. Kaya po, yun po yung isusulong po na programa ko para po sa kanila pangkabuhayan po. Na pwede naman pong tumulong DSWD po para sa programang yan at libre pong training po sa TESDA po. Opo. Tanong ko lang po, ma'am, paano niyo po makukumbinse ang mga kabarangay natin para ihalal po kayo? Siguro po, kukonvince ko po sila na yung sa ilalatag ko po yung plataforma ko, aside doon, katuwang ko po ang aking kapatid na si Mara Camundong, na nandyan naman po na pwede po akong gabayan at tumulong po sa aming barangay. Ano po bang sabihin niyo kung ano yung mga ginagawa ni Mara Camundong? Yes po. Ako po kasi, nung time na, yung kapatid ko kasi meron po siyang feeding program. Aside doon, may foundation pa po siyang iba pa aside doon sa feeding program. Sumasama po ako sa kanya. So, siya po, yung parang, nakita ko sa mga barabarangay po, yung hirap na kailangan nila na isang tao na pwedeng tumulong aside sa kapatid ko na gusto ko maging katuwang ako ng kapatid ko na magsisimula sa barangay natin. Follow-up question, ma'am. Regarding po sa senior citizen, meron po ba kayong magandang programa para Yes ilatag po, sa meron kanila? naman po. Kasi po ako, yung plataforma ko, pangkabuhayan plus yung health din po. Siyempre po, during pandemic, siyempre nagka-problema tayo lahat sa health natin. So, yun yung pinaka-importante talaga sa akin. Yung magkaroon ng medical mission na libreng gamot, ibibigay sa lahat ng mga senior na pang-maintenance nila. Aside doon, libreng check-up sa mga nangangailangan po na hindi nakakapagpa-check up dahil alam ko naman po sa pagsama ko sa kapatid ko, marami pong natitiis sa mga nararamdaman nila, plus yung mga senior po, tinitigil nila yung pag-inom nila ng pang-maintenance nila dahil po wala silang pambiling gamot. Kaya po, yun po yung gusto ko po isulong po. Ma'am Marja, ano po nga nag-udyok sa inyo para tumakbo bilang kagawad? Yun po yung nag-udyok sa akin, yung pagsasama ko sa kapatid ko na lagi kami nag-feeding program. Tapos parang nakita ko yung mga tao, mas parang merong kulang na kailangan tumulong sa kanila ng serbisyong totoo at tapat. So, ma'am, dito sa barangay niyo, ma'am, ano yung pangunahing problema na gusto mo talagang action? Yun po, number one, pangkabuhayan po. Kasi dito po sa barangay namin, kulang po yung pagkakakitaan ng mga tao. Siyempre po, yun yung pinaka-importante dahil may mga needs tayo everyday. Saka may mga binabayaran din po tayo mga bills na kailangan ma-provide nila every month. Kaya yun po yung udyok. Plus, yun nga po, yung sa health po, na magkaroon ng medical mission, libreng gamot para sa mga senior, hindi lang po para sa mga senior, sa mga batang may sakit, na antibiotic, vitamins po. Opo. Ma'am, just in case no, mahalal po kayo. So yung mga committee, magkakaroon po sila ng palabunutan. Just in case na sa inyo matapat ang peace and order. Ano po yung may share niya Yun para yun peace and order? Number one po, gusto ko po magkaroon sa bawat street po, sa kanto ng satellite na outpost po. Yun yung po ang outpost po, yung mini headquarters po, aside sa barangay. Kasi syempre po, bawat kanto po, di ba po, pag pupunta tayo, parang ang layo ng barangay. Yun po,
Yun po, yung parang mabilis na aksyon na pwedeng mag-entertain yung mga kagawad na 24/7 hours po na nandun po na pwedeng hingian ng tulong na kahit na ano po, hindi na po nila kailangan tumawag ng mga polis kasi nandyan na po yung mga tanod para mag-assist po sa kanila ng mga problema sa barangay. Yung po yun. Kasi kumbaga po sa bahay, di ba po, kailangan may pintuan. Yun po yung parang gusto ko na magkaroon ng satellite outpost. Yun yung parang pinaka-pintuan ng barangay namin. Bawat street po, magkakaroon po ng outpost. Yun po yung gusto ko isulong para po sa magkaroon ng yung kapayapaan plus syempre po yung mga away po maiwasan dahil nandyan po yung outpost. Opo. May programa po ba kayo, ma'am, kung sakali tayo ay makaupo na about sa mga tricycle driver o mga pedicab driver dito sa ating area? Sa mga tricycle po, meron naman po, meron at mag-iisip pa po ako kung ano pong pwedeng programa. Aside po, siguro magkaroon sila ng health insurance kasi yun ang pinaka-importante sa mga tricycle, sa mga tanod na walang kakayahan para i-ano yung health insurance nila. Aside doon, yung SSS nila para pagtanda nila, pagdating ng senior citizen nila, meron silang monthly na makukuha na alam ko hindi nila nababayaran kasi inuuna po nila yung mga kailangan po. Ma'am, mensahe po sa ating mga kabarangay. Baka mensahe po kayo sa ating mga kabarangay. Panawagan sa inyong constituents. Sa mga supporters ko at sa mga barangay ko, siguro gusto ko lang sana magtulungan tayo. Tulungan nyo ako na makaluklok ako, makaupo ko sa barangay natin. Yun po. At sa barangay naman po, na kung mahalal man ako at maluklok po ako sa ating barangay, asahan nyo po yung tulong na mabilis. Yes. So mga mamates! Yes. Ano sigaw ng barangay? One more! Higher! Alright. Thank you so much po sa inyong lahat. Mabuhay po. And good luck po.